Hi everyone! Again, welcome to my kitchen. Welcome to my YouTube channel. 여러분, 안녕하세요. And today, ang gagawin po natin, magluluto po tayo ng masarap na dilis. Melchi, kung tawagin dito sa Korea. Melchi pokum ang ating lulutuin today. Kaya sana po kung nanonood ka, sana po hanggang matapos ang ating video na ito ay makasama kita. At kung nanonood ka at hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe na po kayo and click the button para po maging aware ka at ma-notify sa ating mga bagong video i-upload. Kaya sana po mag-enjoy kayo. Tara na at samahan nyo ako. Umpisahan na natin ang ating melchi pokum. Let's go! Let's start! And now, uumpisahan na natin ang ating pagluluto. Pero bago po yan, gusto kong ipakita sa inyo kung anong klaseng dilis o melchi ang ating lulutuin today. Ayan po. Makakabili po tayo ng dilis o melchi sa mga supermarket. Ito po siya. Ayan. Yung pinakamaliit pong ating lulutuin today. Kasi po yung dilis, maraming size po yan. Pero today, ito po ang ating gagawin. So, tara na. So, ayan po, kapag magluluto tayo ng melchi pokum, kailangan meron po tayong garlic. Siyempre, masarap po kapag may garlic. And then, kung meron din tayong spring onion, maglalagay din po tayo. So, kailangan slice natin siya. Dahil ito po'y hindi lang masarap sa melchi pokum, maganda pong tingnan yung ating melchi pokum kapag meron siyang green onion. Ito pong ating walnut at saka almond, kailangan nating slice dahil malaki po siya. Ayan po, mag-uumpisa na tayo. Kailangan po i-ready natin yung ating fry pan and then buksan na natin ang ating gas rings. Ayan po. Kapag mainit na siya, ilalagay po natin yung ating melchi. Ito po yung ating melchi. Ayan po. Ngayon, 60 grams po ito. Kailangan initin natin ng kaunti. Mga 1 to 2 minutes lang po. Kailangan hinahin yung apoy. Para matanggal lang yung amoy. Ayan. Ganyan po siya. Napakadali lang pong lutuin nito kasi wala naman tayong kakailanganin. Maraming sangkap. Kaya madali nyo pong magaya yung recipe. Yan. Ininit ko lang po siya. Yan, okay na siya. Patay na yung ating gas rinse. Ngayon, itatabi po muna natin ito. So, ayan. Ibubuhos po muna natin ang ating melchi dito. Itatabi muna po natin siya. Ayan. Hayaan lang muna natin dito. Now, yung ating mga
nuts, kailangan natin pagsamasamahin sa fry pan. Huwag po tayong maglalagay ng mantika. $20 grams bawat nuts po ang aking nilagay. Ayan po. Ayan po. Kailangan po natin siyang lutuin ng dahan-dahan. 1 to 3 minutes po, pwede na yan. Ayan po. Makikita naman natin kapag luto na siya. Ayan. Ayan po, pwede na po yung ating nuts. Naluto na po siya. Ayan po, ilagay muna natin ulit sa ating, ayan. Ayan po, lulutuin na natin yung ating melchi pokum. Kakailanganin po natin ng 3 tablespoon na vegetable oil. Ayan po. 3 tablespoon po ang aking ilalagay. Lulutuin po natin yung ating bawang. Kapag po alam natin mainit na yung ating bawang or garlic, eh syempre, kailangan po natin siyang i-fried hanggang maging golden brown siya. Ganyan po yung ating garlic. Hintayin po natin siyang maging golden brown. Sarap ng amoy ng garlic. Masarap po talaga yung melchi natin kapag may garlic. Kahit ano naman, masarap ito sa sinangag. Ayan po, kapag alam nating malapit nang maluto yung ating garlic, kailangan hinaan po natin yung ating apoy dahil bawal pong masunog yung ating dilis, yung ating melchi. Ayan. Amoy na amoy yung ating garlic. Smell good. Next po, ilalagay na natin yung ating melchi. Ayan. Kailangan po nating paghalo-haluin yan. So, paghalo-haluin po natin siya. At pagkatapos, ilalagay naman po natin yung ating sauce. Yung pinaka-sauce ay yung ating soy sauce. Ayan po. Maglalagay po tayo ng soy sauce. Half tablespoon lang po. Kasi maalat po yung ating melching kaunti. Kaya hindi po natin need maglagay ng maraming soy sauce. Ayan. Half teaspoon lang po ang ilalagay natin. Ayan po. Makikita natin medyo mag-iiba yung kulay niya. Ayan. Next, ilalagay naman natin yung ating mirim. Yung ating mirim. 1 tablespoon. Ayan po.
Next, maglalagay din po tayo ng sugar. Ayan po. Maglalagay po ako ng half tablespoon white sugar. And then, maglalagay din po ako ng honeybee. Maglalagay po ako ng 2 tablespoon of honeybee. Masarap po yung melchi natin, manamis-namis. Ayan po siya. Mahina lang po yung apoy kasi manipis yung ating melchi, maliit siya, so madali siyang masunog. Next po, ilalagay na natin yung ating nuts. Ganyan lang po kasimple. Madali lang po siyang lutuin. So easy. So yummy. O, di po ba? Di po kayo mahihirapan. Magugustuhan ng inyong buong family. Siyempre, yung mga bata, o, di ba? Kapag medyo okay na siya, ilalagay naman natin yung ating spring onion. Ayan po. Ayan po, tapos na po yung ating melchi. Ganun lang po siya kadaling lutuin. Hindi po kayo mahihirapan. Melchi pokum. Ayan. Kapag okay na po siya, maglalagay lang tayo ng kaunting sesame oil. Patayin na po natin yung ating gas range. Ayan po, maglalagay tayo ng kaunting sesame oil. Ayan. Tingnan nyo naman po ang ating melchi pokum. And the final, maglalagay po tayo ng sesame seeds. Ayan po, ganun lang po siya. Ayan po, sana po nagustuhan ninyo ang ating melchi pokum. So easy, very quick to cook, so yummy. Finish. Po ang ating melchi pokum, titikman po natin siya. Wow. Ayan po. Kukuha po tayo ng kaunti. Ay, ayaw makuha. Ayan. Ayan po, syempre tayo yung unang titikim ng ating melchi pokum. Ay, di yata makita. Ang dami nito ah. Napaka-crunchy po ng mga nuts na nilagay natin. Tamang-tama lang po yung timpla. Huwag po kayong maglagay ng maraming soy sauce kasi hindi po maganda yung maalat. Thank you po. Again, melchi pokum. The best. One of the best dish. Po, thank you po ng marami sa inyong lahat. Salamat po sa mga nakasama ko hanggang matapos ang video na ito. Salamat po sa inyo. Sana po huwag po kayong magsawa at sana po nagustuhan ninyo yung ating melchi pokum today. And kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe,
please subscribe na po para ma-notify ka next na mag-upload ako ng bagong video. Salamat po sa inyong lahat, guys. Sana po hintayin ninyo yung ating next na i-upload. God bless you all.